Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So nandito kayo sa aking garahe at pag-uusapan natin yung mga nagustuhan kong mga features ng Castin at yung mga sa tingin ko mga bagay na hindi ko gusto, no. Pero siyempre, hindi naman very serious yung mga hindi ko gusto sa Castin, ano. Kasi on the first place, yung mga hindi ko gusto dito nakita ko na before ko pa i-purchase. Pero sabihin ko na rin sa inyo, baka kasi parehas tayo ng mga bagay na hindi natin gusto dito sa ating sasakyan, ano, na Hyundai Castin. So, unahin natin yung mga hindi ko gusto. Okay? Okay, unang-unang bagay na hindi ko nagustuhan dito ay ang kanyang headlights. So, unang-una, yung headlights niya ay sabihin natin medyo hindi ganun kaliwanag compare sa ibang sasakyan. Medyo madilim siya, lalo na pagka naka-dark tint yung inyong windshield. Kasi nung unang nilabas to, dark tint siya lumina. So, pagka ginagamit ko sa gabi, parang hindi ako naka-headlight. Hindi ko ramdam yung headlight niya, pero naka-on siya. Kaya sa tingin ko, yung tintang problema. So pinatanggal ko siya, nilagay natin, di ba, ceramic tint na, Lux film. Lagay ko yung video niyan dyan sa ating description tsaka sa ating cards kung saan ako nagpakawa ng ceramic tint. So light dark siya, no? Medyo light na siya. Hindi na siya dark na tint, pero pag ginagamit ko to, medyo madilim pa rin. Pero para sa akin hindi naman sobrang dilim. Tama lang. Pero I expect more sana, di ba? Kasi LED siya LED yung headlight niya. Oh, LED yan. Kaya sana medyo malakas yung headlights niya. Pero sabi ko nga, okay lang naman sa akin yung current na buga ng ilaw niya. Pero kung mas maganda, kung mas maliwanag pa, di ba? Okay, yung pangalawa, yung headlight niya ulit ay nagmo-moist, no? So pakita ko yung picture. Yan, yung picture na yan, taken yan after mag-drive na umuulan. So makita nyo yung moisture formation niya, parang stuck, ano? Mahirap siya i-determine. Overlook siya kasi maganda information ng moist. So, sabi ng kasa, papalitan daw yung dalawang ilaw, dalawang headlight. Pero binalikan ako ng service department ng kasa, di na raw papalitan yung headlight kasi sabi ng Hyundai Korea, ganun daw talaga yung mga headlight ng Santa Fe tsaka Castin, nagmo-moist. So ang gagawin, lalagyan lang ng moisture absorbent na hindi ko alam kung ano yun, ano. So i-update ko na lang kayo kung ano yung moisture absorbent na yun. Mag-comment kayo sa baba kung ang sa inyo ay may moist din, ano, na kapag dinadrive ninyo sa ulan o kaya nagka-car wash kayo, nagmo-moist ba yung loob ng headlights niya. Okay, yung pangatlo, siguro masasabi ko ito, itong turn signals niya. Yan. Yung turn signals niya kasi sa baba. So wala man akong problema sa placement niya, no? Mukha lang siyang fog light. Nung una akala ko fog light yan Tsaka hindi siya LED, no? Halogen bulb yan. Pinalitan ko lang ng LED. Yan, LED na siya ngayon. So sana, out of casa, sana LED na yung turn signals niya. Pati yung likod, LED na. Ito kasi halogen pa nung galing sa kasa. Kaya yan, pinalitan ko pa siya ng aftermarket na LED. Pati yung likod nito, yung rear nito, naka-LED na rin. So sana, since na mahal naman siya, hindi man siya mura, no? Mamahaling sasakyan naman, sana LED na yung turn signals, di ba? So siguro maganda na rin siguro kung nilagyan nila ng fog light ito, no, tong Hyundai Castin. Kasi alam mga Pilipino sanay sa mga sasakyan na may fog light kasi nga kadalasan umakyat tayo ng Baguio, Tagaytay, madalas ang fog diyan sa mga lugar na yan. So dapat may fog light yung sasakyan. Pero sa akin okay lang din naman kahit walang fog light. Hindi ko naman din ginagamit yung mga fog light. Pero mas maganda kung meron, di ba? Mayroon tayong fog light dito sa Hyundai Castin. Gamit natin siya. Tsaka dagdag forma rin sa sasakyan kung mayroong fog light. Another thing na hindi ko gusto dito ay yung kanyang reverse light. So yung reverse light niya kasi ito lang, no? Itong right side lang. Yung kabila kasi is rear fog light. So yung fog light niya napunta sa rear, ano, sa likuran. Mas maganda siguro kung meron siyang rear fog light dalawa tapos rear reverse light dalawa rin, ano. Kasi kung dito lang hindi masyadong naliliwanagan yung part na rito, yung sa driver's side, ano. Mas maganda kung pareho. Okay. So dito sa loob ng Hyundai Castin, kung makikita nyo dito sa third row, yung speakers niya, doon, no? Kita nyo? Yun, no?
di ba? So kung kayo, passenger kayo sa third row at nakaupo kayo dito, yan, for example dito, nakaupo kayo dito, at andito yung speaker, hindi makakatulog yung pasahero ninyo. Rinig na rinig niya yung radyo nyo. So yan yung isa sa complaint ng mga pasahero ko dito. Nando daw sila, nauumay sa tugtog sa lakas ng speaker. So isa yan sa mga pangit dito sa Hyundai Casting. Pero syempre hindi naman big deal yan, di ba? Mas maganda lang siguro kung sana nilagay nila sa baba, kaya dito. Okay? Yung pinakalas na ayaw ko dito, sabihin natin na hindi maganda, syempre yung kanyang white interior. Pero syempre, nung binili natin to, ganyan na yan tinanggap na natin na white interior siya. So, I just have to live with it, diba? Pero talaga problema yan, pag sasakay kayo, kailangan bagong ligo kayo. Alam mo yan, yung fear na madudumihan, magkakalibag agad kasi nga, puti siya, Tapos piano black pa yung center console. Ang daming piano black dito. Kaya nga nilagyan ko yan ng interior film. So, lagay ko rin yung link nun sa ating cards tsaka sa description kung paano ko nilagyan ng protection film yung piano block na yan. Iwasan yung mga scratches, yung mga fingerprints, So yan, napaka takaw sa paglilinis, Kung kayo ay tamad maglinis ng sasakyan, hindi bagay sa inyo itong Hyundai Casting. Dapat talaga metikuloso kayo sa kalinisan, Pero ang good news, meron ng Hyundai Casting na premium na black yung interior, May lumabas ng ganun ito sa market natin. Black siya, hindi na siya ganito na white beige. Beige ba yan? White. So, kung gusto nyo yung Hyundai Casting, meron na kayong choices, di ba, na pagpipilian. Pero sa tingin ko, mas pa rin to, itong beige, itong white color. Mas premium pa rin tignan, mas class pa rin tignan kaya sa black. Okay? Kasi walang distinction sa GLS, sa lower variant niya, kung black pa rin ang kukunin nyo, di ba? Pero kung puti ang kukunin nyo, alam talaga na premium yun yung Hyundai Casting. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman ito talaga pinakapangit o pangit na bagay sa Hyundai Casting. Mas maganda lang kung sana lumabas na itim na talaga. Mahirap lang talaga linisin. Iisipin nyo palang na linisin, may stress na kayo. Tatamarin na kayo agad. Okay? So yung pinakahuli na talaga guys na ayaw ko dito sa Hyundai Casting ay yung kanyang cruise control. Don't get me wrong guys, okay na may cruise control itong si Casting. Pero bakit di ko gusto? Actually di ko nga ginagamit Kasi sobrang delay ng response ng cruise control niya. Ewan ko kung ganyan talaga yung Hyundai. Kasi yung mga Hyundai ko before wala namang cruise control Accent ko tsaka Starex walang cruise control noon. So nanibago ako dito sa Hyundai Casting. Sobrang delay niya yung response. Yung sa Expander delay na rin yung response pero hindi kasing delay nito. Ang tagal ng delay nito, siguro 10-15 seconds bago siya sumipa. For example, gusto niyo mag-add ng mag-accelerate. Di itataas niyo ito, di ba? Pa-plus niyo para mag-accelerate. Yung effect niya, yung response niya, ang tagal 15 seconds max siguro. Ganun din pag magde-decelerate kayo, ang tagal din ng response niya. So babangga na kayo, hindi pa siya magde-decelerate kasi nga ang tagal ng response. Maganda lang siguro gamitin yung cruise control kapag nasa cruise kayo, SCTEX ganyan na talagang kayo lang ang laman ng kalye, ng highway. Pero pagka yung dinadaanan nyo kailangan pumreno, kailangan mag-minor, hindi nyo masyado magagamit ito kasi siya, napakatagal ng response ng cruise control niya. So kung meron kayong Hyundai Casting, comment kayo sa baba kung ganyan din yung experience niyo sa cruise control nitong Hyundai Casting. Okay, sa mga bagay naman na love natin dito sa Hyundai Casting. So first, yung kanyang luxurious interior. So makita nyo naman guys, yung interior niya modern na modern, di ba? Malayong malayo ito sa mga regular MPV natin dito sa country, di ba? So makita nyo yung lever niya, wala siyang lever, drive by wire, di ba? Auto hold, may ADAS system. Iba nga, hindi ko alam kung paano gamitin sa dami. Meron siyang moonroof, di ba? May panoramic, di ba? Na roof, di ba? So napakaganda ng
interior ng Hyundai Casting. Yan isa sa mga kinagusto ko dito sa Hyundai Casting. Nakita ko pa lang to na in love na ako eh. Pati yung misis ko in love dito. Ayaw bumili ng second hand na Carnival eh. Gusto ganito, brand new. Oh, diba? Ang ganda tingnan. Makita nyo pa lang yan guys. Talagang mai-in love kayo. So, yun yung una, yung interior ng Hyundai Casting. Yung kalawang gusto ko rito, yung feature niya na kapag mag-turn signal kayo, hindi nyo na kailangang hintayin na bumalik itong lever sa position niya. Diba? Pag hinihit natin yung steering wheel at binalik natin, babalik ito, no? Itong lever niya. Hindi na kailangang hintayin nyo, no? Meron siyang feature na kapag slightly move lang, yun, no? Na sisignal siya for 7 flashes, no? Kasi sa expander kasi, 3 lang. Pag ganyan nyo, 3 lang. Pero ito, 7. Actually, may option siya ito. Nasa system niya. Sa menu niya. 3 flashes, 5 flashes, or 7 flashes, no? Bakit ito big deal sa akin, ano? Kasi madalas ako nasa NLEX. Pagpupunta ako na Valenzuela. So, pag nag-change lane ako, hindi ko na kailangan na ganunin yung lever ng todo at babalik ko pagka naka-change lane na ako. Yung simpleng ganito lang, ang laking bagay niya kasi hindi mo na papakialaman. Hayaan mo na siyang ganyan kasi hinto siya kusa, di ba? Pag expander kasi, pag 3 lang, pag ganyan mo, 3 flash lang kulang, hindi ka pa nakakaliko, hindi ka pa nakakapag-change lane, tapos na. So ito, 7 flashes, saktong-sakto to, pag nag-change lane kayo, tapos na siya mag-flash. Hindi nyo naiintindihan yung lever na ibalik nyo. So, isa yan sa mga features na talagang ginagamit ko dito sa Casting. Nga pala guys, sa mga nag-aalala rin, saan kayo bumili ng Hyundai Casting dahil mababa yung ground clearance, hindi siya sumasayad, no? Minsan di pa ako sumayad net dito, pero lang nung naglagay ako ng mudguard, no? Yung sumasayad yung mudguard. Okay? So, sumasayad ito pero sa mudguard. Pero nung wala pa akong mudguard, hindi ako kahit pinsan hindi ako sumayad sa likod o sa harap, sa gitna, hindi sumayad ang Casting ko, no, sa way of mag-drive ako. So, syempre, kung sanay kayo sa mataas na sasakyan, magbabago kayo ng driving style. Dapat mabagal kayo, may minor kayo pagka mga humps, pag may mga lubak, syempre, para ingatan nyo rin yung sasakyan ninyo. Hindi man ibig sabihin din, sinabi ko na hindi sumasayad, bara-bara na kayo sa mga lubak. Hindi. Kailangan ingatan nyo rin. Pero in general, hindi sumasayad si Hyundai Casting. Okay? Another thing na gustong-gusto ko dito sa Hyundai Casting ay yung comfort ng ride niya, no? Yung suspension niya malambot, hindi siya matigas, Ibang-iba siya talaga sa mga regular MPVs. Yung expander ko kasi ang tigas ng suspension nun. So bawat lubak ramdam mo Talagang matagtag No, sorry sa mga expander owners pero yun ang totoo, Talagang matagtag si expander. Pero ito malambot siya. Kaya hindi lang ako makasakay sa likod kasi ako driver lagi nito. Hindi ko ma-enjoy yung comfort ng second row seat, yung mga captain seats Pero gustong-gusto kong umupo doon. Kaya pagka gumamit kayo ng Hyundai Casting, may feel nyo yung difference lalo na sa SUV. Yung SUV matagtag din Sa totoo lang yung Montero, maganda ang suspension ng Montero compared sa Fortuner, sa iba pang SUV. Pero sabihin na natin, generally yung mga Montero, yung mga SUVs, ibang-iba sa ganitong MacPherson strut tsaka torsion beam, ibang-iba Iba yung ride niya. So siya, masarap siya ibiyahe guys, no? Hindi kayo masyadong matatagtag sa biyahe. Maski yung mga tight cornering, hindi kayo matatakot kasi mababa yung body niya sa ground, no? So less body roll siya. Kaya pagka na-probinsya kayo, yung mga tight cornering sa mga probinsya, hindi kayo matatakot na less lang yung prenong gagamitin nyo kasi nga mababa yung clearance niya. So hindi kayo makaramdam ng takot pagka nagko-corner kayo, nagdadrive kayo sa corners. So yun yung sa pang-advantage ng Hyundai Casting, maganda yung suspension niya, maganda yung overall ride niya. So another thing na gustong-gusto ko dito sa Hyundai Casting ay yung kanyang power, yung power ng makina. So maraming hesitant na bumili ng Hyundai Casting kasi sabi nila 1.5 liter, may turbo nga pero parang mahina yan, hindi kaya kasi malaki ang body. Hindi po, kayang-kaya niya. Actually, umakyat kami ng Bataan,
anim kami, may mga gamit pa, kayang-kaya niya umakyat, no, ng bundok, no, kahit nasabihin natin wala tong paddle shifter, no, wala siyang low gears kasi drive lang yan, no, drive lang yan, di ba? Kayang-kaya niya, yung system ang nag-a-adjust. So hindi kayo mabibitin dito sa Hyundai Castin. Kasi 254, 256 Newton meters of torque, tapos 170 horsepower. Capable na capable to guys, ano. Ang bilis nito. Sa highway nga 140, gusto pang sumipa nito, hindi ko na lang binibilisan sa sobrang bilis. May ko-compare ko siya sa Montero. Pero syempre, alam natin sa hatakan malakas ang mga SUV. Pero sa power, 170 horsepower, parehas lang sila ng mga SUV. So, kung hesitant kayo dahil sa 1.5 liter lang yung engine niya, yung displacement niya, no guys, ano, very powerful ito. Hindi niyo mararamdaman yung liit ng makina dito sa Hyundai Castin. Kaya hindi na ako nagtataka na nilagay ng Hyundai dito 1.5 liter lang. Imagine kung nilagay dito 1.8 or 2.0 with turbo, di ba? Mas malakas yun. So baka hindi na mabenta yun kasi lalo kayo magrereklamo sa fuel consumption nito na mas lalakas sa fuel economy, di ba? Hindi na siya magiging matipid. Pero yun nga, 1.5 liter, okay na okay siya, powerful siya. At speaking ng fuel economy, so napanood nyo naman yung previous video ko kung ano yung totoong average consumption nito, kilometer per liter na consumption, ano, 12 liters. 12 kilometers per liter ang consumption nito. Mix yun, highway tsaka city driving. So, bad ba yun? Hindi, ano, hindi yun bad. Kasi, van ito, no? Van ito. Hindi siya bad. Okay na yun. Yung iba nga, nire-report nila 16 kilometers per liter na nakukuha nila. Pero ako kasi, yun yung nakuha ko nung pumunta ako ng probinsya. So, hindi yun, ano, hindi bias yun sa Hyundai. Yun yung totoong average consumption nitong Hyundai Castin. So matipid siya. Okay guys, so yun yung ating mga bagay na gusto at ayaw dito sa Hyundai Castin. Okay? So sana nagustuhan nyo yung video na ito. So sa future, marami pa tayong mga POV para sa Hyundai Castin. Alright? So sana nagustuhan yung video na ito guys. Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.